Eto mga ka-RSP, sa usaping kalidad ng sapatos, kilala dyan ang shoe capital of the Philippines, syempre, ang Marikina City. Para sa pagpapatuloy ng yapak ng mga shoemakers sa mga kabataan ngayon, inilunsad ang isang footwear making training sa Marikina. Panoorin po natin to. Bawat pares ng sapatos na ginagawa sa Marikina, buhay ang kwento ng husay, tiyaga at puso ng mga Pinoy shoemaker. Mula pa noong 1956, kinilala na ang lungsod bilang shoe capital of the Philippines. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit world-class ang kalidad ng kanilang mga sapatos. Pero habang tumatanda ang mga veteranong sapatero, lumalaki ang pangangailangan para sa mga hahalili sa kanila. Kabataan na sana'y magpapatuloy. Sa ngayon, no, ang industriya ng sapatos sa Marikina ay maituturing na binubuo ng mga taong may edad na, no? Yung mga karamihan nga diyan nasa baby boomers, no? Kaya para mahimok ang kabataan, inilunsad ng Department of Trade and Industry National Capital Region Office katuwang ang Filipino Footwear Alliance Association Incorporated at Marikina Polytechnic College Re-Innovate Shoes and Other Leather Crafts for Entrepreneurship Startups Technology Business Incubator ang isang footwear making training. Ang event na ito ay tinatawag na Design and Innovation for the Youth or DIY for short. Ito ay naglalayon na ang mga kabataan ay matutunan o ma-introduce sa paggawa ng sapatos. Ito isa sa pinakamalaking proyekto namin. Kumbaga, it's a record-breaking. This will be the biggest or pinakamaraming participants when it comes to do-it-your-own or DIY footwear making dito sa Marikina. Aabot sa 600 estudyante mula sa MPC ang nabigyan ng pagkakataong matutuhan ang paggawa ng sandals mula sa pagdidikit ng leather, swelas hanggang sa final assembly. Hands-on dito ang mga trainer at eksperto mula sa shoe industry, kabilang ang isang shoe manufacturer na nagwagi sa isang international shoemaking competition. We are so lucky na isa kami sa mga nanalo ng International Footwear Design Competition. Actually, pangalawa na namin to. We won, parang ang Philippines ay nakakuha ng 8 awards from different, kalaban natin yung mga Southeast Asia, India, mga ganon. Target ng programa na libutin ng iba't ibang paaralan para mas marami pang kabataan ang ma-inspire at mahasa. Siguradong masusundan ito dahil sa pakikipagtulungan nga po ng DTI, pakikipag-partnership niya with the Filipino Footwear Alliance Incorporated, isang grupo ng magsasapatos dito sa Marikina, and of course sa LGU at yung ating mga district representatives natin, sama-sama na po tayo, no, para po talagang ma-revive natin ang industriya ng sapatos. Sa tulong ng mga government agencies, magkakaroon tayo ulit ng pagkakataon para bumangon ulit. No? Hindi naman tayo nawala Nandoon pa din tayo. Ngayon, papalakasin pa natin yan. Tulong-tulong tayong lahat. Ang interes ng mga estudyanteng dumalo ay malinaw na senyales na bukas sila sa oportunidad at handang matuto. Salamat sa pagdalo ninyo dito. Lahat ng matututunan ninyo, kayo na ang future designer, kayo na ang future maker. Pag sinabi nating sustainability, hindi lang materyales, maipapass on sa inyo ang skill ng ating mga sapatero at someday ito ang bubuhay sa inyong mga pamilya. Ang tunay na lakas ng Marikina shoe industry ay hindi lang nasa tibay at ganda ng disenyo. Ito'y nasa mga kamay ng susunod na henerasyon. Kapag ang kabataan ay naengganyo, naturuan at nabigyan ng pagkakataon, siguradong magpapatuloy ang yapak ng Marikina.